ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang masama sa pagkakaroon ng pakialam sa ibang tao, lalo na kung maaasahan at matulungin ka. Ngunit kung pamilyado ka na, hindi sila ang dapat mong unahin. Ikaw kabarangay, prioridad mo ba ang pamilya mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jessica. 33 years old at taga Quezon City. Avid listener na ako ng programa ninyong Barangay Love Story since 2022. Pero hindi ko akalain na ako mismo pala ay padala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aking kwento. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung kailan sumapit ang ika-8 taong anibersaryo namin ng longtime boyfriend kong si Ryan. Nagkakilala kami noong high school at muling nagtagpo ang aming mga landas pagkalipas ng ilang taon. Mabait si Ryan, gwapo at ultimate crush ko noong araw. Naging consistent ang communication namin hanggang sa maging magkaibigan kami. That time ay cashier ako sa isang grocery store sa mall at si Ryan naman ay ahente sa tindahan ng cellphone hanggang sa nag-delivery rider na siya noong nag-pandemic. Hindi nagtagal ay niligawan niya ako at doon na nagsimula ang aming relasyon na inabot na nga ng 8 taon. Magkasama na rin kami noon sa isang bubong at nagka-baby ng isa at kasal na lamang ang kulang sa amin, Papa Dudut. Happy Valentine's Day, mahal! Happy Valentine's Day din. Oh, kumusta? Kararating mo lang dito sa bahay. Bakit nakasimangot ka agad dyan? Sinong di sisimangot pagod na ako sa trabaho kanina. Grabe, nagpapasalamat naman ako na maraming deliver lalo't Valentine's Day ngayon. Kaso, yung ibang customer kahit gabi na ayaw pa rin paawat Tapos may iba pang nagagalit. Gusto i-deliver agad sa kanila kahit pasara na yung tindahan. Kasalanan ba namin mga rider na babagal-bagal sila kung mag-decide kung bibili o hindi? Mga Pinoy talaga. Kung kailan nalanganin tsaka uura-urada. Oo. Kalma ka lang muna, mahal. Yung puso mo. Kalma ka dyan. Paano pa ako kakalma nito? Tanong ka ng tanong. Bakit parang kasalanan ko na? Ay, ako pa nasisi nito. Sorry na. Pagod lang yung tao Tatanggapin ko lang yung sorry mo sa isang kondisyon. Ano yun? Alam ko na pagod ka na tsaka mukhang wala ka namang dalang bulaklak sa akin katulad nung nakaraang Valentine's Day. Tsaka nung nakaraan din, pati nung nakaraan pa. Pero kasi, mahal, gusto ko rin maramdaman na espesyal ako sa'yo lalo na sa araw ng mga puso. Tsaka ang tagal na rin simula nung nag-date tayo. Yung tayong dalawa lang, wala pa yung baby natin. Gusto ko sana maulit yun, kahit ngayon lang. Ha? Okay. Saan naman tayo magde-date? Kahit dyan lang, sa may kanto. May cafe dyan na bukas hanggang 2:00 ng madaling araw. Pwede tayong pumunta doon para kumain. Total, sinadya kong hindi magluto ng hapunan natin ngayong gabi. Tapos, yung anak natin pinaiwan ko muna kina nanay. Ay, gastos lang yan, mahal Mahal naman Tsaka pagod nga ako. Ayoko na lumabas. Baho-baho ko pa Gusto ko nang maligo at matulog na lang pagkatapos. Maaga pa trabaho ko bukas. Wala ka namang konsiderasyon. Sobra ka naman sa walang konsiderasyon. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Wala nga ako sa hulog. Pwede, sa susunod ka na lang maglambing.
Tsaka isipin mo naman sana yung gagastusin natin pag lumabas tayo. Mahal-mahal ng pagkain sa mga cafe na ganun eh. Halos katumbas na yun ng isang buong araw nakita ako. Tsaka papabili ka pa talaga ng bulaklak gabi na nga. Sarado ng mga bilihan tapos malalanta rin naman. Sayang pera. Oh, sige na, sige na. Di na kung hindi. Di wag. O ngayon, tatampo-tampo ka dyan. Parang kasalanan ko pa na di kita napagbigyan ha. Hindi mo naman nakasalanan. O sige na, kasalanan ko na kasi gusto ko lang naman na tratuhin mo ko kagaya ng ibang lalaki sa mga nobya o kinakasama nila. Uy, bakit? Ano bang mali rito sa pagtrato ko sa'yo? Nagtatrabaho naman ako na mabuti para sa inyo ng anak natin, di ba? Hindi kita binubugbog o sinasaktan. Kahit na madalas nakakapikon ka na. Ewan ko sa'yo, Jessica. Kaka-cellphone mo yan eh. Kung ano-ano nakikita mo sa iba na gusto mo isabuhay din natin. Kahit ibang-iba naman tayo sa ibang tao. Papadudot, nasaktan ako ng husto dahil sa mga sinabi ni Ryan. Pero hindi ko na lamang siya pinilit na lumabas ng gabing yon. Dahil nga baka pag-awayan pa namin. Bago siya natulog ay sinabi niya na babawi na lang daw siya sa akin. Pero hindi ko na yon inasahan pa dahil ilang beses na niyang sinabi yon bilang pampalubag loob sa tuwing nag-aaway kami. Kaso'y hindi rin naman talaga niya natutupad. Masasabi ko na habang tumatagal ang relasyon namin ni Ryan ay unti-unting nawawala yung pagiging malambing niya sa akin. Wala naman siyang ibang babae, alam ko at ramdam ko yon, papadudot. Pero noong nagka-baby na kami at naging abala na ako sa pagiging nanay, mas naging abala naman si Ryan sa pagtatrabaho at pagpo-provide sa aming pamilya. Wala akong masabing masama sa pagiging provider ni Ryan. Pero sa pagiging kapareha ko ay marami at madalas ay naiinggit ako sa iba kong kaibigang babae na tinatrato ng mabuti ng mga asawa at kinakasama nila, papadudot. Oh, mahal. Itong kape mo. Salamat, mahal. Ang lalim nun ah. Bakit? May problema ba? Kabisado mo na talaga ako. Siyempre. Sa tagal na rin nating nagsasama, paano hindi kita makakabisa? Pero ano ba kasi yun? Sige na, sabihin mo sa akin, baka sakaling makatulong ako o mapayuhan kita. Kasi, yung totoo, napapagod na ako sa trabaho ko, mahal. Alam ko naman na walang trabaho ang di nakakapagod, pero ibang klase yung pagod ko dito sa trabaho ko na to eh. Kaya napapaisip ako tuloy na umalis na lang at maghanap ng ibang mapapasukan. Ano bang trabaho ang plano mong pasukan kung sakali? Yun na nga, di ko pa alam. May kasamahan ako na umalis sa pagiging rider at nasa construction na ngayon. Ayoko naman nun kasi wala talaga akong kaalam-alam sa ganong klaseng trabaho. Naku, hindi ka pa naman pwedeng mawala ng pinagkakakitaan kasi ikaw lang ang may trabaho sa atin. Tapos mahal, lumalaki ng anak natin. Palaki na rin ang palaki yung mga gastusin. Yun, isa pa nga yun. Iniisip ko rin yun kaya nga habang tumatagal para naman akong masisiraan ng ulo. Sa katunayan, may mga araw na ayaw ko nang pumasok Pero di naman pwede dahil wala tayong kakainin. Sana talaga mayaman na lang ako Para kahit isang linggo o isang buwan pa na ayoko magtrabaho, magagawa ko dahil may panggastos tayo. Ang kaso, hindi naman. Yun nga lang. Ayaw mo ba mag-call center agent, mahal? Yung asawa ni Bridget, yung kaklase ko nung high school. Ayun, ahente raw trabaho ng asawa niya ngayon. Doon yata sa Makati yung kumpanya. Maganda naman ang kitaan. Dalas nga nakikita ko sila sa social media, laging kumakain sa labas at namamasyal sa ibang lugar. Dinig ko nga maganda raw talaga bigayan dyan sa call center na yun Kaso duda ako kung papasa ako sa mga ganyan. Barok nga ako mag-English Saka konti lang naiintindihan ko sa English. Sigurado unang beses pa lang lagapak na ako dyan sa interview. Huwag mo naman ibaba ng husto yung sarili mo, mahal. Tsaka yung kwento sa akin ni Bridget, meron naman daw na Tagalog na lengguwahe na ginagamit Hindi naman daw puro English. Lokal, ganun. Mas malaki nga lang yung sweldo pag international. O di wala rin. Di rin ako kikita ng malaki-laki dyan.
Mahal, kung gusto mo, ako na lang mag-a-apply. Ano? Susubukan ko lang. Total, paboritong subject ko naman yung English nung high school. Tsaka kahit papano nakakapagsalita at nakakaintindi naman ako. Sabi ni Bridget, papatulungan niya daw ako sa asawa niya para makapasok ako. Tingin ko malaki naman yung chance na matanggap ako kasi kilala mo naman tong kinakasama mo. Magaling sa tao. Pero ayoko pa rin. Ha? Ako ang lalaki sa pamilya natin eh. Ako ang dapat magtrabaho at ikaw dito ka lang sa bahay para alagaan yung anak natin. Ipaubaya mo na lang sa akin yung paghahanap ng bagong trabaho. Huwag ka nang pumapel. Pinapagulo mo lang ang utak ko lalo eh. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na maririnig ko ang katagang yon mula mismo sa bibig ni Ryan. Kaya naman sumama talaga ng husto ang loob ko sa kinakasama ko. Hindi ko siya pinansin ang araw na yon at alam ni Ryan na nasaktan niya ako pero hindi pa rin niya binawi ang mga sinabi niya. Ni sorry ay wala rin akong narinig sa kanya, Papa Dudut. Mas pinangatawanan lang ni Ryan ang desisyon niya na manatili ako sa bahay para alagaan ang anak at pamilya namin. Alam ko ang kakayahan ko at tiwala ako sa sarili ko na makakapasok ako bilang call center agent. Ang kailangan ko lamang ay suporta at tiwala mula sa aking kinakasama. Pero mahirap kay Ryan na ibigay yon, lalo't nakatali ang paniniwala niya na lalaki ang nagtataguyod ng pamilya. Na lalaki ang kailangang maghanap buhay at ang babae ay dapat na nasa bahay lamang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa huli umalis pa rin si Ryan bilang delivery rider ng walang backup plan. Nagulat na lamang ako isang gabi nang sabihin niya sa akin na hindi na siya papasok sa trabaho. Noong tinanong ko kung may nahanap na ba siyang kapalit, nagkibit balikat na lamang ang kinakasama ko. Huwag ko raw muna siyang kausapin dahil pagod siya. Kinabukasan, sinabi ni Ryan na mag-a-apply siya sa isang pabrika bilang machine operator. Sa awa ng Diyos ay nakapasok naman siya doon pero tumagal lamang siya ng 4 na buwan. Hindi pa nga na regular dahil hindi raw niya kayang bigat at init ng trabaho. Daig pa raw ang construction kahit na hindi pa siya nakapagtrabaho doon. Dahil kapos na kami noon at wala pang nahahanap na bagong mapapasukan si Ryan. Napilit ko siya na ako na lamang ang mag-apply. Natuloy ako sa call center at nakapasok bilang agent sa tulong na rin ng asawa ni Bridget, Papa Dudut. Ito para sa'yo, mahal. Kunin mo dali. Ano ba yan? Ano pa nga ba? Di bagong damit at pantalon para may magamit ka. Anong gagawin ko rito? Taong bahay lang naman ako. Susutin ko to pamporma ko rito sa bahay habang nagbabantay sa anak natin? Grabe ka naman. Pwede mo naman magamit yan pag lumalabas tayo eh. Diba tuwing rest day ko, gusto ko na mamasyal tayo para makapag-banding at makapaggala ang anak natin. Natatandaan ko kasi nung huling labas natin, panayreklamo ka na wala ka ng bagong damit at pantalon pamporma. O di, ayan, binalihan kita ngayon na sumweldo na ako. Hindi ko kailangan yan. Ano ba kasing problema mo? Kung makapagdabog ka dyan, para kang anak natin ah. Bakit ba ayaw mo niyan? Ikabago-bago niyan, no? Tingnan mo, maganda pa. Kasi pag tinanggap ko yan, para mo na rin pinamukha na hindi ako makakabili niyan para sa sarili ko dahil wala akong trabaho. Dahil ikaw tong may trabaho sa atin. Ano sa tingin mo mararamdaman ko? Ba namang klaseng ugali yan, Ryan? Hindi naman ako ibang tao na basta na lang nagbibigay sa'yo ng mga yan ah. Baka nakakalimutan mo, kinakasama mo ko. Oo nga pero mali eh. Ano bang mali ang pinagsasasabi mo? Ryan, naguguluhan ako sa'yo. Mali na ako yung nandito sa bahay para mag-alaga sa anak natin tapos ikaw yung naghahanap buhay. Ako kasi dapat yan hindi ikaw. Di ba nga napag-usapan na natin yan? Pumayag ka pa nga na ako muna magtrabaho dahil wala ka pang mahanap na bagong mapapasukan, di ba? Huwag mo sabihin nakalimutan mo na yon. Hindi. Pero pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko at dati kong katrabaho nung nalaman nila na ikaw ang bumubuhay sa pamilya natin. Kung alam mo lang kung gaano kalaking kaihiyan yun para sa akin Ano ba? Nasa sinaunang panahon pa ba tayo o ano?
Kasi yung mga utak ninyo ng mga kaibigan mo, lumang-luma na yan eh. Tumingin ka nga sa paligid, Ryan. Uso na ngayon yung mga babae ang naghahanap buhay sa isang pamilya. Hindi na rin kahiya-hiya kung lalaki yung nasa bahay para mag-asikaso at mag-alaga sa mga anak nila. Meron pa nga yung mag-asawang pareho nagtatrabaho eh. Wala namang problema doon. Tsaka 'di ba, ikaw naman ang may kasalanan kung bakit wala ka pa ring napapasukan. Ano sabi mo? Eh ikaw tong walang tiyaga sa mga napapasukan mo eh. Puro ka reklamo. Wala pa nga, hindi mo pa nga nagagawa pero sinasabi mo na mahirap to't hindi mo kaya. Tapos ikaw din tong umaalis-alis sa dati mong trabaho na wala naman lang backup plan. Alangan namang hintayin ko pa kung kailan ka makakahanap ng trabaho na madali. Araw-araw meron tayong gastusin. Kaya nga ako na lang ang kumilos oh. Tsaka wala naman akong pinapamukha sa'yo, Ryan eh. Hindi ako nagmamalaki sa'yo, Kesyo. Ako tong bumubuhay sa pamilya natin o ano. Kung yan ang nararamdaman mo at naiisip mo eh, hindi ko na yung kasalanan. Kasalanan mo na yan. Papadudod sa galit ko kay Ryan ay binawi ko ang bagong damit at pantalon na binili ko para sa kanya. Tinago ko na lamang yon sa cabinet at naisip kong ipanregalo na lamang. Sobra ang inis ko kay Ryan na para bang kasalanan ko pa na mahina siyang klase ng nilalang at ako ang sumalo sa pamilya namin para mabuhay. Hindi rin naman madali ang ginagawa ko dahil pag umuwi ako sa bahay, ako pa rin ang naglilinis at nag-aalaga sa anak namin dahil si Ryan ay panay ang cellphone at reklamo ang inaatupag. Ayaw ko ng ganong klase ng buhay kaya naman kinausap ko na ng masinsina ng kinakasama ko. Nag-aayos naman kami dahil nakipagkompromiso ako. Nakiusap si Ryan na gusto ulit niyang maghanap ng trabaho. Nung una ay nag-aalangan akong pagbigyan siya lalo at mahirap sa aking bitawan ng hanap buhay ko. Pero nabuntis ulit ako ni Ryan kaya wala akong choice kundi ang mag-resign dahil naging maselan ako noon. Kaya si Ryan na ulit ang nagtrabaho sa amin. Bali nirefer ko siya sa dati kong pinapasukan bilang agent at natanggap naman siya doon, papadudot. Paano ka na kasi hindi mo man lang nakuhang tumawag o mag-text sa akin kung buhay ka pa o ano nangyayari sa'yo tapos ganyan? Malalaman ko nakipag-inuman ka pala? Ano ba pinuputok ng butsi mo dyan? Hindi ka ba masaya umuwi ako ng buhay dito sa bahay natin? Bakit ka ba nagagalit? Inaano ba kita? Grabe ka naman sa akin. Hindi mo talaga ako naiintindihan, no? Nagagalit ako kasi hindi ka man lang nagsabi. Hindi ka nagpaalam, hindi mo sinagot yung tawag o yung chat ko. Atakihin na ako sa puso rito sa pag-aalala ko sa'yo eh. Tsaka nakuha mo pa talagang gumanyan imbis na umuwi ng maaga dito sa bahay natin para tulungan ako sa pag-aalaga ng anak natin. Hoy, baka nakakalimutan mo Ryan, buntis ako at bawal sa akin ma-stress at mapagod ng husto. Oy, paano naman ako? Anong paano ka? Pagod din naman ako at stress ah. Akala mo ikaw lang? Kung makapagsalita ka, parang sa'yo lang umiikot ang mundo. Hindi kaya madaling magtrabaho saka nakikisama lang din ako dahil bago ako sa trabaho ko, di ba? Kaya nga nung niyayaan nila ako lumabas para uminom, hindi na ako tumanggi. Ikaw kaya nagturo sa akin na makisama ako, di yan. Ginawa ko na, parang nagagalit ka pa rin. Oo nga, pero hindi mo talaga naiintindihan ang punto ko eh, no? Ryan naman eh. Buntis ako at maselan pa yung pagbubuntis ko. Tapos wala pa akong kasama sa bahay natin para mag-alaga sa anak natin at mag-intindi rito. Ikaw na nga lang inaasahan kong tutulong sa akin pag uwi mo, pero inuna mo pang samahan yung mga katrabaho mo para mag-inom. Na hindi mo man lang ako inisip. Paano na lang kung may mangyari sa akin at sa dinadala ko, ha? Naku, baka sisihin mo pa akong hindi nag-iingat. Dahil mo satsat. Pwede ba? Manahimik ka kasi sasabog na yung tenga ko sa ingay mo eh. Gusto ko ng katahimikan. Ibigay mo naman sa akin yon, Jessica. Eh di pumunta ka sa sementeryo kung gusto mo pala ng katahimikan. Siraulo ka rin eh. Uy, sige, sabi mo eh. Sige, pupunta ako ng sementeryo. Bahala ka sa buhay mo dyan. Uy, Ryan! Ryan, sandali! Huwag kang umalis! Lintik ka! Eh, sabi mo, pumunta ako sa sementeryo, kaya alis ako. Tapos ayaw mo umalis. Labo mo naman, Jessica. Baliw, bakit ka alis? Eh, mas baliw ka kasi ang ingay mo. Ang gusto ko lang naman katahimikan. Alam mo, konti na lang ha.
Konti na lang mabibigwasan na kita eh. Sige, isa pa. Dumaldal ka. Masasaktan ka talaga sa akin. Gantong may alak sa katawan ko eh. Medyo matapang ako. Kaya wag mo akong hayaan na gamitin ko yun sa'yo. Gagawa mo talaga sa akin yun? Oo naman, bakit hindi? Kaya kung ayaw mong umabot tayo sa ganun eh, manahimik ka na. Katahimikan lang naman ang gusto ko kasi. Pagod ako at inaantok na. Buti pa una na ako ha. Tulog na ako, huwag kang maingay. Baka magising ako. Sige ka, magagalit ako sa'yo. Papadudot, nagdire-diretso lang si Ryan sa higaan at sumalampak doon na parabang walang nangyari. Maya-maya ay narinig ko na lamang na humihilik na siya. Napaupo na lamang ako sa sahig at tumahagulhol ng iyak. Siyempre nagreklamo noon si Ryan kaya hininaan ko ang boses ko. Nilapitan na lamang ako ng aking anak at niyakap ko naman siya. Sobrang sama ng loob ko kay Ryan na para bang kinamumuhian ko siya ng mga sandaling yon. Hindi ko tuloy napigilang isipin na sinadya ni Ryan na buntisin ako para mapilitan akong umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Ayaw ko naman sanang umabot sa puntong pag-isipan ng masama ang kinakasama at lalaking mahal ko, pero habang tumatagal, napapatunayan ko na ganon talaga ang intensyon niya. At yon ay sa ugali na pinakikita niya. Kaya nga tuluyan na akong nagtanim ng sama ng loob kay Ryan. Kasabay noon ay nabawasan na rin ang pagmamahal ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi nagtagal ay pinanganak ko na nga ang bunso namin ni Ryan at ang masasabi ko lamang ay lalo akong nagkandahirap-hirap sa pag-aalaga sa dalawang bata. Tumutulong naman si Ryan pero hindi sapat dahil wala siyang tiyaga sa mga anak namin. Mas madalas pa nga niyang hawak ang kanyang cellphone para maglaro ng online games kesa buhatin o laruin ng aming mga anak. Hindi na tuloy katakataka na hindi sila close ng panganay namin. Kahit na anong pakiusap ko kay Ryan ay hindi niya talaga ma-priority ang aming pamilya. Madalas, kung hindi makakatrabaho niya, sarili niyang pamilya ang pinag-aawayan namin. Ewan ko ba papadudot pero parang nananadya na si Ryan. Yung tipong gagawin niya ang lahat makaalis lamang sa bahay at makapunta sa kanila para lamang maiwasan ang pag-aalaga sa aming mga anak. Lalo na pag rest day niya, papadudot. Pupunta? Bakit nakagayak ka? Ha? Kina nanay. Tumawag kasi sa akin kanina. Kailangan daw nila ni tatay ang tulong ko sa pagpipintura ng bahay namin eh. Syempre matanda na si tatay kaya hindi niya na kaya mag-isa yun. Ngayon na ba talaga? Hindi ba pwedeng sa susunod ka na lang pumunta sa kanila? Hindi naman nila mauurong yung pagpipintura eh. Tsaka wala naman akong pasok ngayon sa trabaho kaya pupunta na lang ako doon para tumulong. Paano na lang kami ng mga anak mo? Paano kayo? Gusto niyo ba sumama? Pwede naman. Tara, magbihis na kayo. Ayaw naming sumama kasi wala namang kaming gagawin doon. Tsaka nangako ka sa panganay natin na ipapasyal natin siya sa mall, di ba? O ngayon na wala kang trabaho, may iba ka naman palang pinaplanong gawin. Oo nga no. Kaso anong gagawin ko? Naka-oo na ako kina nanay. Inaasahan nila ako doon, mahal. Hindi ko na mababawi yung sinabi ko. Kaya anak natin ang dapat mag-adjust. Jessica naman? Huwag mo ko ma-Jessica dyan ha. Akala mo siguro hindi ko napapansin na mas dumadalas kang pumupunta sa inyo tuwing wala kang trabaho. Ayaw mo manatili dito sa bahay o makipaglaro sa mga anak natin o di kaya tulungan ako sa gawaing bahay. Pambihira naman babae to. CCTV ka ba? Bantay sarado mo ako eh. Pati pagpunta ko kina nanay, nakarecord sa'yo. Maklase ka na talaga ha. Ako nga huwag mong ginaganyan, Ryan. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo Lagi ka na lang andun sa bahay ng mga magulang mo para tumulong sa kung anong kailangan nila at iuutos nila samantalang pag ako may iutos at kailangan sa'yo, hindi mo naman magawa-gawa. Tapos pag ginagawa mo naman,
Masama pa yung loob mo na para bang ibang tao ako at wala akong karapatang mag-utos sa'yo. Hindi rin naman ibang tao si nanay ah. Saka naka-oo na nga ako. Baka pagalitan pa ako noon pag di ako pumunta sa amin. Kung alam ko lang naman at naalala ko na may plano pala tayo ng mga anak natin, di sana hindi na ako pupunta kina nanay. Hindi mo ba pwedeng kausapin yung nanay mo? Hindi na nga. Hindi o ayaw mo lang talaga? Pues sige, ako ang kakausap. Teka. Bakit? Huwag mong gawin yan, kundi mag-aaway tayo. Ay, hindi pa ba tayo nag-aaway sa lagay na to, Ryan? Nag-uusap lang tayo, no? Ikaw lang naman yung mahilig makipag-away eh. Simple-simpleng bagay pero pinapakomplikado mo. Hindi naman ako magkakaganito kung matino ka, Ryan. Kaso hindi eh. Mabuti ka ngang anak sa nanay at tatay mo. Pero sa amin ng mga anak mo, ano? Mabuti ka bang padre di pamilya? Sa nakikita ko kasi, hindi. Papa Dudut, kita ko sa mukha ni Ryan na na-offend siya sa mga sinabi ko. Kaya naman tinalikuran niya ako at lumabas ng pintuan namin at padabog na sinarado yon. Pumunta pa rin siya sa bahay ng mga magulang niya matapos kong makatanggap ng mensahe mula sa nanay niya. Sinermonan pa ako sa text dahil mukhang nagsumbong sa kanila ang magaling nilang anak. Sa galit ko at dala na rin ang bugso ng damdamin. Nag-reply ako at sinabi ang mga hinanakit ko kay Ryan. Sobrang sama ng loob ko, ngunit ayaw ko namang magmukmok. Papadudot, mga kabarangay, naging masaya naman ang maghapon namin at hindi ko na inasahan na uuwi si Ryan sa bahay namin. Hanggang sa isang araw, galing sa pagtitipon ng pamilya ni Ryan at gaya ng inaasahan ay sinermonan ulit ako ng aking biyanan. Hindi lang basta sermon, kundi pamamahiya na at walang ginawa ang partner kong si Ryan, Papa Dudut. Akala mo kung sino. Sariling pamilya hindi may pagtanggol sa mga magulang. Jessica, ano na naman ba yan ha? Ano yung binubulong mo dyan? Nagtanong ka pa talaga. Alam mo kanina ka pa ha? Nandun pa lang tayo sa bahay nila nanay, ganyan ka na. Ano ba problema mo? Wala akong problema nung pumunta tayo doon. Nung kumain tayo kasi nga birthday ng bunso mong kapatid. Nagka-problema tayo nung hinayaan mo akong pangaralan ng nanay mo sa harap ng mga bisita na para bang lagi kitang inaapi at inaaway sa pamamahay natin. Anong mali dun? Sabi mo nga pangaral, di ba? Wala namang masama dun, lalo sa nanay ko naman nang galing. Tsaka totoo naman na inaapi at inaaway mo ako Talaga lang O sige, kwento mo yan. Siyempre, ikaw ang bida. Tsaka hindi lang naman basta pangaral yung ginawa ng nanay mo sa akin eh. Ramdam ko na pinahihiya niya na ako. Ikaw naman, masyado kang malisyosa. Ganun lang talaga si nanay, para namang di mo siya kilala. Tagal-tagal na natin. Oo, yun na nga eh. Matagal na nga tayo pero habang tumatagal ang pagsasama natin, baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Alam mo Ryan, namumuro ka na sa akin eh. Yung ugali mo, yung pangangatwiran mo. Hindi ka nga nang bababae pero pinapabayaan mo naman kami ng mga anak mo dahil mas inuuna mo yung ibang tao. Sige, sabihin mong hindi. Sa mga kaibigan mo palang na nangangailangan ng tulong mo, mabilis ka pa sa alas 4 kung puntahan eh. Mas lalo naman kapag pamilya mo, di ba? Wala namang kaming karapatang tumutol at palaging kami ng mga bata ang huli sa prioridad mo. Yung totoo, Ryan, ha? Mahal mo pa ba kami? O mas mahal mo na sila kaysa sa amin? Ano ba namang klaseng tanong yan? Malamang kayo ang mas mahal ko. Pwes iparamdam mo! Hindi yung ganito na. Napakiramdam namin ng mga anak mo. Pinagpapalit mo kami sa iba. Di naman pwedeng ganon kasi kami dapat yung pangunahing iniisip mo, di ba? Ano ba nangyari sa'yo, Ryan? Ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kasi kasalanan mo rin. Masyado kang bungangera. Nakakapagod kang kasama kaya mas gusto ko na lang. Huwag mong isisi sa pagiging bungangera ko ang lahat ha. Dahil alam natin na mapagmahal akong ina at kinakasama bago ako naging ganito, Ryan. Paunawain naman ako eh. Inaasikaso ko kayo ng mga anak natin. Pasakop ako sa'yo. Nag-adjust ako lalo na sa mga kagustuhan mo. Minahal kita at pinagsilbihan kita pero ikaw na talaga ang problema ngayon.
Kaya nga tatanungin ulit kita, ha? Sumagot ka sa akin ng tapat, Ryan. Mahal mo pa ba kami ng mga bata? Patawarin mo ako, Jessica. Guguluhan lang ako. Baka dala lang ng puya at pagod o ano, pero mahalaga pa rin naman kayo sa akin eh. Kung mahalaga kami sa'yo, hindi ko magdadalawang isip na sagutin yung tanong ko, Ryan. Alam mo, kung ganyan lang din naman eh. Sige, ayoko na. Ako na ang aayaw bago mo pa kami masaktan ng husto ng mga anak natin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin, Ryan. Maghiwalay na lang tayo. Papadudot, nagmakaawa si Ryan na huwag ko siyang hiwalayan. Nangako siya na hindi na niya uulitin ang mga pambabaliwala niya sa amin ng mga anak niya. Ako naman lumambot ang puso ko kaya nagbago na ang isipan ko na umalis ng araw na yon. Pero hindi pa rin kami kaagad nagkabati ni Ryan dahil nga sa mabigat pa rin ang loob ko at mas gusto ko munang kumalma. Sa huli nagkaayos din kami ni Ryan pero nagkaayos lamang kami dahil humupa na ang init ng ulo namin. Hindi dahil sa naresolba namin ang mga problema sa aming relasyon. Kaya hanggang ngayon ay narito pa rin ako sa sitwasyon namin at minsan maayos naman si Ryan. Pero may mga pagkakataon pa rin na inuulit niya ang mga pagkakamali niya. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Pagtsatsagaan ko na lang ba ito o dapat ay kumawala na ako? Sana po ay mapayuhan po ninyo ako, Papa Dudut at mga kabarangay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang storya namin ni Ryan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jessica. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.